Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito, continuation sa vlog natin. Siguro naman ito mga loyalista at itong mga dilawan na itong mga loyalista na humahanga dito kay Romualdez, siguro naman matauhan na kayo na mismo ang Diskaya na ang nagsabi na nagbibigay sila dito. Diba? Sa yung mga vloggers dyan na ipinagtanggol itong si Martin Romualdez, sige nga, ipagtanggol nyo si Martin Romualdez ngayon. Di ba? Sa simulat sa poll, ayaw nyo kasing maniniwala sa aming mga DDS vloggers. Sinabi na namin na there is really something wrong about the leadership of Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Ang tigas-tigas ng ulo nyo eh. Hanggang ngayon, hangang-hanga pa rin kayo kay Bongbong Marcos. Ano na nangyari natin sa Pilipinas natin ngayon? Sobra pong lumalaganap itong korupsyon ngayon sa Pilipinas. Dito sa mga flood control at mga proyekto na gamit ng pera ng taong bayan na hindi po nagagawa ng maayos, mga substandards, mayroong mga ghost projects. Sa video na ito, sa vlog na ito, ay ipapakita ko sa inyo kung paano binutata at pinahiya nitong ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo, dito sa mga contractors ng ito sa mga flood control. Imagine this flood control pa ito Wala pa ito yung mga buildings na kinurap rin ng mga ibang contractors. Flood control lang ang pinag-uusapan natin dito. Wala pa yon. This is just the tip of the iceberg, ika nga. Okay? So, tinatanong itong mga ibang contractors na natulad ba kayo ng mga Diskaya? Na itong mga Diskaya umamin na nagbibigay sila dito sa mga kongresista. Nagbibigay sila that is corruption. 25% of the, for example, ang 100 million, magbibigay sila ng 25%. So meaning they are giving 25 billion dito sa mga kongresista. Yan ang akusasyon ng mga Diskaya. At ako naman, in my opinion, naniniwala po ako dito. Kasi may ebidensya raw na ilalabas itong si Diskaya Okay? Yun ang una natin pag-uusapan. Kasi itong mga 15 contractors aside from the Diskaya, hindi sila umamin na nagbibigay sila. Sabi ko nga, kayong mga contractors, sabihin nyo na ang totoo kaysa kayo lang ang madiin dito sa korupsyon na ito. Gayahin nyo na ang mga Diskaya na binulgar na nila lahat kasi sila yung madidiin. Tinanong ni Erwin Tulfo itong 15 contractors. Mamaya ipapakita ko sa inyo buong buo. Okay? Pangalawa nating pag-usapan itong si Curly Diskaya, itong husband ni Sara Diskaya, na pinatunayan niya na tinanong siya dahil ikaw ay nagbibigay ng pera sa mga government officials para magkaroon ng projects, hindi ba naaapektuhan ang quality ng project? Tinanong siya ngayon dito, itong si Curly Diskaya. Sabi naman ni Curly Diskaya is nagagawa pa naman raw nila yung quality pa rin raw na dito tayo magdebate. Maniniwala ba kayo? Maniniwala pa ba kayo na magiging quality pa yan? Ikinurakot nyo na yung budget ng proyekto ng gobyerno, di ba? Pakinggan natin, okay? Alamin natin dito kung siya may ang kanyang paliwanag ay matatanggap ba natin, okay? So yun po ang mga ipapakita kong video sa inyo at i-react natin. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat?
And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto, i-play natin ang video sa Senator Erwin Tulfo. Binanatan itong 15 na flood control contractors. Kayo nang humusga kung itong mga contractors na ito ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Eto, pasok. Yes, Mr. Chair. May I ask, dito po sa mga present natin ng mga contractor, itong 15 contractor na ito, have you experienced or do you have similar experience dito po sa na-experience na mag-asawang Diskaya yung pagbibigay po ng komisyon sa mga DPWH at mga politiko? Meron po ba? May we confirm from the contractors, Mr. Chair, present today, if they had similar experience like that of the Diskayas? Huwag na kayo magsinungaling. Simula po doon sa top 1, sa SunWest Incorporated, may we know? Where are you, SunWest? Meron po ba ang kayong binibigyan na 25%, SunWest? None, Your Honor. None. Legacy Construction Corporation, meron o wala? None, Your Honor. EGB Construction Corporation. QM Builders. Okay, huwag niyo kalimutan because na under oath pa kayo. Nako, anyway, Alpha and Omega, sinabi Timothy, Top Notch Catalyst. Royal Crown Monarch Construction. Absent? Oh, okay. Equiparco Construction. Where's Equiparco? Parang ayaw nang umamin lahat Can you Equiparco? Nandito ba yung Equiparco kanina? Let's go down muna dito. Centerways Construction. Wala po, Your Honor. MG Samidan Construction. MG Samidan. LRTK Builders. Hightone Construction. Wala po, Your Honor. Road Edge Trading. 8J's Construction Services. So Mr. Chair, lumalabas, lahat ito ay nagsisinungaling siguro. Dahil wala ro nagbibigay ng komisyon sa mga DPWH. So tanging itong kumpanya lang na ito, itong mag-asawa ang nagbibigay. I don't think so. Yung Wawaw Construction pala. Wawaw. Wala rin. Your Honor, sa pilitang ginamit po yung lisensya namin. What's that again? Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. And then tinatanong sa iyo kung kayo ba'y nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba'y nagbibigay? Kayo po ba'y nagbibigay din? Hindi po, Your Honor. Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya? Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims. Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sa pilitan? Pumapayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang... di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor.
Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun, Your Honor. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na Sa loob ng ano? ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH. Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa Binuking kanila na. nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Binuking niya ang mga DPWH. Natatakot raw siya. Okay, pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung Chief. Sino chief? Chief Bryce daw po. Gumanon talaga si District Engineer Alcantara. Sige, sabihin mo. Nag-aabang talaga. Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala. Nagkakalimod na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila Kayo lang humusga ha, kung nagsisinungaling ba sila dito ha. ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. So, inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala po akong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya, ginagawa ko po. I mean, Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na Grabe. Umami na talaga na may kinuhang pera. kuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan ko ilan po ang yung eksaktong po ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay hindi ko po... Hindi, magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, sa totoo, hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Alam, magkano naman na hindi ka binibigyan ni Alcantara, hindi ka inabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Grabe. Yung pera nilagay sa box ng needles. Wow! Ang may mga para-paraan rin sila eh. Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki Malaki Opo. mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka man lang hinahatian. Ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng kasino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, Doon lang po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng kasino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera.
pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano Kayo, maniniwala kayo doon sa explanation niya? Di ba? Hindi ko maniniwala doon. May kanya-kanyang opinion tayo, ha? ang dala-dala ninyo? Kung alam mo, magkano yung dala-dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus na Lamborghini? Wala raw siyang natanggap dito sa mga contractors na ito. Pero, meron siyang mga magagarang sasakyan. Grabe, no? Sabihin nyo na yung totoo. Na Urus. Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon which yung para po doon sa buy and sell. Ang nangapital. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Milyon nito, ha? Hindi po ito normal na mga sasakyan. Okay? Nagre-range po ang mga sasakyan na ito ng mga 20 million pataas. Po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay kapani-paniwala po yung sagot ninyo? Wala pong sumasagot. Palagay ko sila din hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Senator, kailangan po nating magmadali ng konti kasi para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay kay Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Challenger po, Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time na 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po, yun. Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po. Di, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag-rider. Tapos, 70,000 per month lang ang kanyang sweldo. Okay? Paano kayo nagkaroon ng ganyang mga gamit? Diba? Kaya kayo ngayon, ay lifestyle check nyo na yan lahat. Worth 2.1 million. Meron ka ring BMW R1250 worth 1.2 million. And then, ang asawa mo meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron ring Lamborghini Urus Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, yung presyo niya po talaga,
Hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost out namin to sa customs. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Grabe. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge nasa mga 9.2 million. Oh, grabe yan. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Correct. Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para Ano kumita trabaho po ng yung asawa pera. mo? With all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka ron sa tindahan ng kotse. Tinuro lang na asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yun, Your Honor. Magkano Grabe. pinapatalo mo sa casino? Diba? Yung asawa niya, gusto ko itong sasakyan ito. Bili ka agad, di ba? So, ganyan kayaman. With all due respect to Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Nung nagpunta po kami isinama po ako ni Ano Boss. ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor, sasagutin ko po ng binigyan lang po kami ng membership number. Yun I po am asking you, what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Huwag ka magsisungaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your I Honor. believe. O, anong pangalan nakalagay rito? O, page, pakita mo. Patay kayo dyan. Ay, nako. Ayaw pa kasing aminin eh. Basahin mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Hindi niya inamin ha. Pero nung nakita niya ang kanyang alias dyan, wala naman siyang reaction. Kung ikaw, kung talagang hindi ka nagsisinungaling, masyasya ka. Oh, bakit ako nakalagay dito? Bakit ganito ang alias ko? Wala siyang reaction, di ba? Tingnan niyo, parang hindi ka nagulat kasi alam mo na nagsisinungaling ka. Ha? Opinion ko yan ha. Opinion ko yan. Sa naobserbahan ko lang. Sa observation ko. Oh, ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming Paano nga lumitaw yung ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit ka na-ban sa Resort World? Bakit? Dati po, doon sinama... Una-una, saan ka naglalaro? Soler, Okada, Resort World, anong pang mga casino pinaglalaroan mo? In Okada, hindi po kami nakarating doon. Okay, saan? Soler. Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Ala! Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din eh. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, Okay, so
Yun po ha. May katugtog doon. I-vlog natin yan mamaya. Ayun, klarong-klaro ha. Nasa tingin nyo, nagsisinungaling ba siya? O palusot lang? Di ba? Kasi iho, ako sa inyo, sabihin nyo na lahat-lahat. Di ba? Sabihin nyo na lahat-lahat kasi kayo yung madidiin dyan kapag hindi nyo sasabihin. Natutuwa ba kayo na mayaman kayo? Di ba? Di po maganda. Ika nga, sabi ni Sherwin Gatchalian, 70,000. Kayo na mismo nagsabi, 70,000 per month lang yung sahod nyo. Okay? Malaki-laki na rin yan. 70,000. Pero, bakit meron kang mga gamit na aabot ng 20 million plus? Meron ka pang mga motor, sasakyan. That is not an ordinary lifestyle ng isang nagtatrabaho sa gobyerno na 70,000 lang ang sahod. Tinatanong ka ngayon, saan galing yung perang yan? Sabihin nyo ng totoo. Di ba? Heto, punta na naman tayo dito kay Diskaya. Ito yung continuation kanina sa vlog natin. Na pinatunayan niya na hindi raw maaapektuhan ang kanilang proyekto kahit nagbibigay sila dito sa mga buwaya sa gobyerno. Ito, panoorin natin ha. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado, 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo yun? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na pinaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagagawa ko? Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakilaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. Tama. So paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE tsaka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE? Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan. Wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po sa tag doon yung session na ang tag sa session na executive session ko lang po siguro kung pwede yun. Gusto niyo kwento ko sa inyo. Mag-request ka na lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa kasi ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang kung po. Kung magte-tell all ka, lubusin mo na. Diba? Andiyan na tayo eh. This connection, I think, Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi ito. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin,
may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ka ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka? Yes po, Mr. Okay. Chair. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers in connection with the politicos that were mentioned earlier? Dahil alam naman ho natin na mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you confirm that? May control yung politiko dun sa implementation ng project. Yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional engineers itong ginagawa nilang collusion. Parang may collusion eh. Merong sindikato na between the politico and the district engineer and the regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to in the name of the truth. Diba? In the name of justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session without prejudice, kung ma-determine namin na kailangan malaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Upon may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Ano yung sige? Ano yung sige? Sige po. Ang tanong niya... No. Pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung Sorry, medyo nahirapan. Sorry po, Mr. Chair. Willing naman po ako na kahit dito na pag-usapan. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na merong kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko, di tuloy mo na. Mr. Chair, I agree with the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, banggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. Meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially na mga opisyales ng DPWH? Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po ko pong mga hindi ko po kayang banggitin yung experience po ng ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Sige, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nandito na sa kanyang sworn statement. Di ba meron na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Yung mga ibang personalities. Yung mga ibang personalities. Hindi mo kaya banggitin? Nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Dito lang yun eh. District Yung mga pangalan. engineer. Nandito rin po. Dito na rin. District engineer, regional engineer, yung mga nagsasabuatan para ipiting ka at I guess lutuin na rin yung project. Ito po, pwede ko pong kung sino po yung mga congressman, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito, pwede ko pong pangalanan. Sandali lang, may binanggit ka kanina rito sa paragraph 22, halimbawa si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Wala po. Ayun, nandito pala eh. Andyan pala. Pagkatapos nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara
DPWH Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandyan po ba? Nandito din po. O yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang opisyalis ng DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupoy na kaagad dito. Paupoy na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito sa bago. Mr. Diskaya, magkano yung pinakamalaking halagang o commission na binigay mo sa isang personality? Kadalasan po, for example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Hindi, si R.D. na lang muna. Hindi, si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? Ano apelido? Henry? D.E. Henry Alcantara po. For example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay ano daw po, kay hindi Ino-coach pa siya sa kanyang asawa, no? Kapag magkamali siya. daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28, may binigyan ka raw 30%. Yun ang malaki. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5%. Sino ro yun sa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, NEP, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Alright. Grabe, no? So, ayan, nabanggit niya ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez na ilang mga porsyento po ang nabibigay. So, generalize natin. Kung merong mga nangyayaring ganito po sa bansang Pilipinas, may mga government official na tumatanggap na, remember, this is not only millions, aabot ng billions ang mga nakurap. Kung ito, ilahalahatin na natin kung kung i-add on natin lahat itong mga contractors na ito. Ganyan po kadami ng pera ang nasasayang dito sa mga inutang. At tapos ang presidente natin may paiyak-iyak effect pa. Mr. President Bongbong Marcos, wag kang umiyak. Gawan mo na itong paraan. Gawan mo itong paraan. Patunayan mo sa taong bayan yung sinabi mo sa interview na kahit kaalyado, kahit relative mo, parusahan mo, mananagot sila. Yun lang. Ganun lang kasimple. Okay? So, kayo na pong humusga dito sa mga contractors na napakinggan ninyo at dito sa pamilyang Diskaya na kumanta na. Anong masasabi nyo? Sila ba ay nagsasabi ng totoo? Tama ba ang kanilang galaw na ibubulgar na nila lahat? Ako, sa tingin ko, tama itong ginawa nila. Kasi kung hindi sila mag-ganito, sila lang talaga ang madidiin.
tama yung sinabi, tama talaga yung sinabi, ginawa nyo dito. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react dito sa nakikita natin at tingnan natin, basahin natin ang inyong mga argumento at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, paki-like, paki-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa katotohanan, realidad sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? Sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, if this is your first time, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. And libre lang po ang mag-subscribe. Wala pong bayad yan, kaya subscribe na po kayo. Okay? Yan, maingay na yung aking anak at yung aking asawa dahil naglalaro sila sa labas eh. So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas at God save the Philippines. Bye-bye!